magandang araw po ulit sa ating mga viewers ng ating vlog ng Come Follow Me with Diane and Lian. yay! So, this is another week. Naka-third week na tayo, Lia, ng ating vlog. Wow, grabe. Parang this is a dream, ano? Tagal nating plinano din. I'm just glad na nasa third week na tayo. And we're picking up from our discussion about Zion last week. Yan. So, we learned about Enoch na yung city niya was taken up by the Lord. Ayan. May continuation yan this week eh. Yung mga prophecies about that. And naalala mo, Lia, nung binanggit ko yung tungkol kay Adam and Eve as the common ancestor na mathematically speaking na kung ititrace natin lahat ng humanity, matitrace siya in 6,000 years back to Adam and Eve. Alam mo, chinek ko yan sa sa AI recently. Sabi ko kasi I just learned that from a scholar from the church. Pero chinek ko nga siya kung how true it is na in 6,000 years, pwedeng may possibility na yung number ng humanity could be traced back to Adam and Eve. And then, kung dire-diretso yung pagdami ng mga tao sa panahon ni Adam hanggang sa panahon natin, hindi siya mathematically probable. Oo. And then, ayun yung sabi ni AI. And then naalala ko, nga pala, meron nga palang may break yung humanity, di ba? Yung panahon ni Noah. So, nag-reset siya. So, pinakompute ko kay AI, kung merong reset ng Great Deluge, itong malaking flood na to kay Noah, will it already be mathematically available? Mathematically probable. At ang sabi niya, yes. Kung ang marrying age or average age na nagkakaanak ang mga tao is 20 years old. O, diba? Sabi ko, alam mo yun, mapapatunayan mo talaga mathematically kung ano yung mga sinasabi sa scriptures na binabasa natin. So, natuwa lang ako na, alam mo yun, na we can really search this. Actually, maraming scientists ang nagko-question sa story ni Noah sa Come Follow Me natin ngayon. Kasi, first, how possible it is na lahat ng mga animals ay magkasya sa ark. No, yan yung, 'di ba? Yan yung isang question nila, no? Pero for me kasi wala namang imposible sa Diyos, Yun nga, given na mathematically speaking, kung mapuprove natin itong humanity na yung number natin could be traced back sa number ng nag-survive sa ark. So, etong mga questions about the number of animals, hindi naman siya ganun for me, it's not that big of a problem. Para sa Lian, what do you think about that? Well, scientifically speaking, hindi ko pa siya talaga na-research, pero there are species that could survive sa water. Mm-hmm. And, di ba nga, ito yun, meron kasi sa science, diba, parang saan galing yung mga species. Like, for example, may basa ka lang dyan na, na basahan. Di ba nagkakamolds? Mm-hmm. So, yung point ko bakit ko ito sinashare ay, merong something na dito sa earth na already present dito sa way ng creation na kaya niyang mag-create ng, mo yun, hindi ko alam kung hindi ako, ano ba yung nag-aaral sa mga ganyan, yung sa mga particles ganyan, biologist. Pero, di ba nga kaya iba yung theory nila na galing lang tayo sa parang lahat tayo may pinanggalingan ng isang cell. So, isa lang naman talaga yung kumbaga yung chemical structure ng mga tao at ng mga animals, ng plants. Pare-parehas tayong may mga ganong chemicals actually.
So, yung hindi naman nawala yung chemicals na yan at hindi naman nawala yung elements nung nag-flood. So, I think yung question nila na paano, nag-aalam naman nila yung evolution na theory. Actually, ano ko lang segue ko lang. Kasi nung nag-aral din ako, sinabi na yung view ng church is more closer sa theory ng evolutionism. Hindi dahil galing tayo sa unggoy ha. Kasi yung sinasabi sa creationist perspective ay parang we were created out of nothing. Eh hindi, di ba? Merong matter unorganized at yun yung inorganized. So, we were created out of something that's already there. So, yung question na paano yung animals or yung halaman, it's less of a question kasi tapos na yung creation. Kumbaga, na-build na nga yung earth no, nagkaroon lang ng flood. Hindi pa nga natin inaral yung panahon ng dinosaur dyan eh. Oo nga. May mga That's another nakasurvive topic. ano eh. Yeah. Ibig sabihin, may mga nakaka-survive. Hindi naman, wala namang scientist nung time na yun para ma-record lahat ng 'di ba, ng species. Pero, yun lang yung masasabi ko kasi possible na may nakasurvive na hindi tao, ng mga species, cellular, whatever. Meron yun, for sure. Hindi naman, tao lang naman yung winipe out. Hindi naman yung Mhm. buong creation. Oh, Ayun lang, yung masasabi ko. sa bagay, no? But for me, mahirap man i-prove scientifically kung papaano nangyari yung buong great flood na yon to cover all the earth. Marami pa ring lessons na pwede talaga nating mapakinabangan mula sa story ni Noah. No? Siguro yung una dyan na ang Panginoon tumatawag siya ng mga prophets para maprotektahan tayo mula sa mga calamities at sa dangers ng mundo. And makaka-relate talaga tayo ngayon kasi since malapit ng second coming, as prophesied, marami tayong mga ina-anticipate na darating ng mga calamities. And as prophesied again, magiging palala siya ng palala at padalas ng padalas. So, ang tanong na lang siguro, ano kaya matututunan natin sa story na to ni Prophet Noah and his family about surviving calamitous times? Yung mga panahon ng kalamidad at ng mga disasters. Ayan. Siguro we can read from the scriptures. We're covering Moses, tsaka Genesis, Moses 8, and then Genesis chapters 6 to 11. Ayan. Nagustuhan ko yung mga nakalagay sa Moses. Sige, siguro simulan natin sa Moses, yung description sa ating propetang si Noah. Sa Moses chapter 8, verse 27. Okay, babasahin ko yung Moses chapter 8, verse 27. Sabi dito, at sa gayon, si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Pareho kay Nephi, no? He found favor in the sight of the Lord. Sapagkat si Noe ay isang matuwid na tao at ganap noong kapanahunan niya. So pag sinabi natin ganap, ibig sabihin perfect. So isa siya sa mga itinuturing na perfect man in the world. Yung explanation sa atin dyan, no, hindi naman ibig sabihin na dahil tinawag siya ditong perfect ay hindi siya nagkamali. Kumbaga, he has lived in a way na exceptional talaga. A very spiritual life. At ito yung nakakatuwang linya dito. At lumakad siyang kasama ng Diyos. Ayan, so ito yung very familiar sa atin to, youth theme this year. Ito yung sinabi din tungkol kay Enoch. No? Si Enoch walked with God. At ganun din si Prophet Noah. He also walked with God.
Gaya rin ng kanyang 3 anak na lalaki na sina Sem, Ham, at Japhet. Ayan. So, yan ang description kay Prophet Noah. And I think familiar din naman tayo dito, no? Si Prophet Noah, after niyang after a few dispensations, no, he became an angel, an archangel. Siya yung nagpakita kay Mary nung na nag-declare na kay Mary na siya yung magiging Mother of God. So, ganun kahuli si Noah. So, sa Christian tradition, si Noah at si Angel Gabriel ay iisa.